2 Corinthians 5 verse 20. Ayan. So, 1, 2, 3, go! We are ambassador of Christ. So yan po yung ibinigay na identity sa atin ng Panginoon. Tagapagsalita niya, tagapamagitan. Kaya po dapat hindi natin kinakalimutan, no? Ang pagtawag sa Diyos araw-araw. Dapat po doon tayo mas masipag. Why? Kasi kailangan natin ang Diyos araw-araw sa buhay natin. So, pag-usapan po natin, no, na tagapamagitan o ambassador. Tayo po yung nagbabahagi, no, ng salita ng Diyos, ng kaligtasan, doon sa mga tao na pinili rin niya. No? Kasi kung hindi po tayo magpapagamit, no, o gagampanan ng ating tungkulin, ang ating pagkakatawag sa atin ng Panginoon, papaano na po yung mga tao na gusto rin niyang iligtas? Papaano na lang yung mga mahal natin sa buhay na gustong iligtas din ng Panginoon? Pero dahil sa pananahimik natin at pagkuyakoy ng paa habang umiinom ng kape, mapupunta sila sa impyerno. Ano po? At bilang anak ng Diyos, no? Kaya po ang mga leaders, no, kapag kakatapos ng cell group or pagkatapos ng kanilang pagtitipon-tipon, parang ang pakiramdam nila ay sobra bang pagod na pagod. Sobrang drain. No? Why? Kasi po may nangyayaring war spiritually. No? Inaagaw natin, no, yung mga tao na nakapila papuntang impyerno. And natural po na hindi papayag ang kaaway, ang dyablo, no, na mabawasan yung mga taong mapaparusahan kasama nila. Kaya pala kapag ka-time ng cell group, parang pag-uwi, pagod na pagod. Diba? Drain na drain. Kasi pala may nangyayaring pakikibaka spiritually. Ayun po ang ating tinugunan na pagkakatawag ng Diyos sa atin. No? Para maging tagapamagitan, no? Para mapatawad ang ating bayan, no? Para iligtas, no, o maligtas ng Diyos yung mga tao na pinili rin niya. Kaya hindi po dapat tayo nananahimik pagdating sa usapang Kristo, no? Sa usapang mensahe na ibinigay sa atin ni Kristo. Yan. So ang ating pong title ngayon is nawala na. Pananalangin para sa iba. Yan. Or tinatawag natin na intercession. Gaano kahalaga ang pananalangin? No? Sobrang mahalaga po yung pananalangin. No? Kasi dito po, kinakausap natin ang Panginoon, humihingi tayo ng pabor sa Kanya, no? Na proteksyon sa Kanya sa araw-araw. Sobrang mahalaga, no, ang pananalangin. Pero gaano kahalaga yung pananalangin sa iba? Nagagawa ba nating manalangin para sa iba?
Mostly kasi ng mga Kristiyano ngayon, no, gusto nila na maging beneficiary na lang ng Diyos. Hindi na nila makita yung sarili nila na may kailangan silang gawin. No? May part sila doon sa ipinapanalangin nila. No? Marami ang nangangarap ng, lalo na yung mga matured na, no, na mga tao. No, hindi ko sinabing matatanda ha, matured na. De-develop natin yan araw-araw. Ano po? So yung mga matured na mga tao, araw-araw ang pangarap nila magkaroon ng peace of mind. No? Kapayapaan sa pag-iisip, maging sa pamumuhay. No? Yung katahimikan ba, hindi maingay yung ating kapitbahay. Ang sarap sa pakiramdam kaya. Ano po? No, na sobrang payapa ang kapaligiran. No? Pero dapat po maintindihan natin, no, kung sino yung tagapagbigay, no, ng kapayapaan. Kung kanino natin hihingin yung kapayapaan. No? At bilang ikaw ang nangarap at humingi, kailangan ikaw mismo ay kumilos. Why? Pangarap mo yan eh. Mas matibay pagka pangarap natin. No, ang kapayapaan, no, sa ating lugar. Why? Kasi sama-sama tayong kikilos. No? Mas masarap 'yon sa pakiramdam at mas madali. Kasi meron tayong partner, no, nakikilos para doon sa ating pinapangarap. No? Sabi po dito, ang panalangin ng intercessory ay karaniwang pagdarasal para sa iba. Ito ay pagdarasal na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng ibang tao. No? So yun po yung meaning ng intercession. No? We pray for others na mapangyari yung kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Why? Hindi lang naman po kasi namatay si Jesus para sa atin lang. Para sa kanila rin. No? Para din sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, pinsan, tito, tita. Para dun din po yung in-offer ng Panginoon na kaligtasan. At hindi mapapangyari yun kung hindi masipag ang mga disipulo ni Kristo na ipamalita iyon sa mga tao. Disipulo ba tayo ni Kristo? Kaya dapat hindi tayo tamad, hindi tayo mahiyain na ipangaral yung mabuting balita. Ang mga panalangin intercessory ay naging katangian ng buhay pananalangin ni Jesus. So even si Jesus, no, gustong-gusto na mag-pray para sa iba. Lagi siyang umaakyat ng bundok, di ba? Lalo pag madaling araw, para ipanalangin yung kaligtasan ng iba. Para mamagitan siya na Father, wag mo muna silang parusahan. Even in death nga eh. Di ba, nung malapit na siyang mamatay, habang tinutusok siya ng Spirit, Father, forgive them. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Di ba? Namamagitan siya para hindi maparusahan etong mga tao na to. At kailangan tayong mga Kristiyano, marunong rin
manalangin para sa iba. Ang atin pong Apostol Pablo, no, na parang siya yung pinakamasipag, no, sa mga disciples pagdating sa church planting, no? Kasi kahit saan po siya magpunta, no, nagtatayo po siya ng templo ng Panginoon. No? At para may paglagyan, no, ng pagtitipon-tipon yung mga nananampalataya sa Diyos. Sa Diyos. Sorry po. Yan. Joshua kasi. Yan. At ang goal po ni Paul, nung siya ay nakakilala kay Kristo, mapalawak ang kaharian ng Diyos. No? Kagaya po ng plano ni Jesus Christ. No? Mapalawak yung God's kingdom. No? At sabi po dito, makakatulong na lagi nating matandaan yung aksyon na ginawa ni Paul. Nung time na nakakulong siya and nagsulat siya sa mga taga Roma, na sabi niya, hindi ko hinihiling na ipanalangin niyo akong makalaya. Ang hinihiling ko sa inyo ay ipanalangin niyo ako para kahit nakakulong ako, malaya akong maibahagi ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi maging hadlang, no, yung kanyang pagkakakulong para talagang maibahagi niya, no, yung kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon. No? Kung i-evaluate po natin, no, ng ating sarili, gaano katagal tayo mag-pray sa loob ng isang araw? Kasi daw, sabi, pagka ang tao nagmahal, no, masusukat mo yung kanyang pagmamahal depende doon sa oras ng kanyang pakikipag-usap doon sa isang tao. Mahal natin ang Lord, amen. Gaano kaya natin katagal lagi kausap ang Panginoon? No? Sa isang araw lang, sa isang 24 oras. Mga ilang segundo kaya? So doon ko inumpisahan, no, sa segundo para at least magsalita man tayo, medyo mataas yung numbers. No? 60 seconds po, Pastor. Wow! Grabe. How many of our prayers are directed at the expansion of His eternal kingdom rather than the expansion of our petty kingdoms? Ano ba yung content ng prayer natin? Para ba mag-expand yung kingdom of God? Or para lumawak lang yung ating sariling pamumuhay, lumago lang sa ating sariling pamumuhay, yung ating sariling kagustuhan? And minsan, tayong mga Kristiyano, lito kung paano makikitungo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Why? Hindi mo nakikita na may duty ka sa Panginoon. Ang nakikita mo, may duty ang Panginoon sa buhay mo. Dapat kang pagpalain ng Diyos, kaya ka nananalangin. Hindi mo nakita na dapat tayong sumusunod sa Diyos. No? Kaya tayo nananalangin. Dapat tayong nagtitiwala sa Diyos, kaya tayo nananalangin. No? Because of choices. Sa maling pagpili, no? Sa maling pag-iisip, kaya nagagawa natin ang maling pagpili ng mga words na lumalabas sa ating bibig.
And hindi niyo po ba alam na ang lumalabas na words sa ating bibig ay yun talaga yung nilalaman ng ating puso? Kaya may mga prayer na talagang hindi tinutugon. Bakit? Alam ng Diyos yung nasa puso mo. May mga prayers din naman na ang bilis tugunin ng Panginoon. No? At dahil doon, sumisingaw o lumalabas yung tunay na motibo natin nung hiningi natin ng bagay na yun. Nag-pray ng trabaho, tinugon agad ng Diyos, binigyan ng trabaho. Pero minsan yung trabaho yung nagiging dahilan kung bakit hindi na nakakadalo, hindi na nakakasunod sa Panginoon. Why? Kasi yung tingin natin lagi, Diyos lang yung may trabaho sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung sarili natin na dapat na tayong sumunod sa Panginoon. Bakit ba kailangan mag-pray? No? Ano bang nagagawa ng panalangin? Sabi dito na isulat ko, kapag nananalangin ka para sa iba, kapag nananalangin ka para sa gawain ng Diyos na magawa, para sa kanyang kalooban na maisakatuparan, sisimulan kanyang gamitin at palaguin sa paraan na mapapamangha ang mga tao na nakapaligid sa iyo. Ibig sabihin, makikita ng iba yung kapangyarihan ng Diyos, mararanasan ng iba yung pag-ibig ng Diyos dahil lang sa pagtugon mo sa iyong pagkakatawag. Dahil tinanggap mo na meron kang kailangang gawin. No? Kailangan mong ibahagi yung pag-ibig ni Jesus sa iba. No? Mararanasan ng iba yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya maraming nagpapatotoo na nakakapagpagaling sila, no? Ng may sakit sa pamamagitan ng prayer. No? At kapag nag-pray po tayo, no? Ewan ko kung naranasan nyo ng manalangin para sa ibang tao. No? Ipag-pray yung tao na lumapit sa inyo, may problema, and then sa mga sumunod na araw, nag-chat sila sa inyo, thank you po sa prayer nyo. Tinugon po ni Lord yung ating panalangin nung araw na yun. Masarap sa pakiramdam na ang Diyos mahayag sa pamamagitan mo, sa pamamagitan natin. Pero hindi po mapapangyari yun kung hindi tayo matapang na aaksyon doon sa ating pagkakatawag. Kasi kung hindi tayo magiging matapang, magtatago tayo. At mas pipiliin natin yung isang choices na parang hayahay lang. Hindi, sabi naman sa Bible, kailangan palaguin pananampalataya mo eh. And tingnan po natin, no, kung yung atin pong dinadahilan, no, sa Panginoon na yan, no, ay talagang tanggapin niya. No? It is when we pray for others that we will become more like Jesus. And as we become more like Jesus, God will grow us more, show us more, and use us more. Dahil daw po sa ating concern o pananalangin para sa ibang tao, no? Nakikita sa atin si Jesus. Na ipaparanas natin si Jesus
sa kanila. Kaya ang Panginoon po ay mas gagamitin tayo, mas palalaguin, no, ang ating buhay. No? Why? Covenant po. No? Yung ating pinanghahawakan. Hindi lang basta pangako. No? Tipan po yung panghahawakan natin o pinanghahawakan natin sa Diyos. Hindi lang basta pangako. And naisulat ko po dito pa lang tayo mag-uumpisa. 5 bagay na nangyayari kapag tayo ay nananalangin. Una po, ang panalangin ay nagpapagaan ng loob sa pasanin. Yan. Prayer lightens the load. Pinalalalim nito ang ating pagtitiwala at ang ating pakikipagtulungan sa Diyos. Ayan. At may nag-chat. Habang nagdarasal tayo, ay nagsisimula tayong magkaroon ng kamalayan kung paano sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Kung paano niya tayo maaaring isama sa mga paraan na hindi natin naisip noon pa man. No? Nabasa natin sa Bible, no? Ang plano daw ng Panginoon ay prosper you, ano pa? Not to harm you, to give you hope. Pero hindi po mangyayari yun kung wala tayong pagtugon at paghakbang, pagsunod, pagtitiwala, paniniwala sa kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. And kaya siguro lito yung mga Israelites ng mga panahon na yun. Kasi sanay sila na laging may leader. No? Laging may propeta na nagsasabi sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. Kung ano yung dapat nilang gawin. Pero nung time na yon, no, nagsugo pa rin naman ng Diyos. Kaso hindi propeta. Mga hukom, mga judge. Siguro itong mga judge na to, parte din lang ng kanilang lipi, ng kanilang lahi. Kaya siguro, merong over familiarity, kaya medyo hindi napakinggan. Ano? Itong mga hukom, no, na tinawag ng Panginoon para sa kanila. No? And dumating yung time na na-recognize nila na okay, padala to ng Panginoon. Nakinig sila. Pero nung nawala, nung namatay yung mga judges na yon, bumalik sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And minsan ganun tayo. Pag nawala yung leader natin, bumabalik tayo doon sa ating lumang buhay. Sa ating bulok na pagkatao. Hindi natin pinapangatawanan, no, na yung ibinigay sa atin na pribilehiyo ng Diyos na isa na tayong bagong nilalang. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, bagkus si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Isinasantabi natin, no, yung identity na ibinigay na sa atin, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. Minsan dahil nasaktan ka lang. Minsan dahil tinamad ka lang. Minsan dahil natakot ka lang. Pinag-uusapan po namin nung nakaraan ni Ray Jan, no, about sa buhay ni Jonah. Kilala niyo po si Jonah? Yung nagtitinda po dyan sa kanto ng tuhog-tuhog ng mga ano. No. So, si Jonah po, yung kinain ng anchovy.
No? Yung kinain ng malaking isda. No? Tama po ba yung kinain? Nilunok yata eh. Pag kinain, kasama yung nginuya eh. No? So, nilunok po nung malaking isda. Ano po? Na pinag-uusapan na, inutusan siya ni Lord. Diba? Na pumunta sa Nineveh. Oo. Na pumunta sa Nineveh. Oo. Nag-survey siya kung anong mga klaseng tao yung nakatira dun sa Nineveh. Tumugot naman siya sa Lord. Yes, Lord. No? Ang nangyari, nag-survey. Nalaman niya ngayon na ang mga tao doon, no, puro halang pala yung kaluluwa sa paggawa ng kasalanan. No? Kaya siya natakot. Kaya siya tumakas. No? Kasi nag-survey pa muna siya. No? And minsan tayo ganun sa pagsunod. Kung anong alam lang natin na kaya nating gawin, yun lang yung sinusunod natin. Pag hindi natin kayang gawin at nakita natin na ganito yung mangyayari, ay teka lang. Pas, ibigay mo na sa iba yung trabaho na yan. Magpipray na lang ako para sa kanya. No? Ganun ka-powerful ang prayer. Papayagan ni pastor kasi mananalangin siya para sa taong pagpapasahan. At sabi, wag natin ipagkakait, no, yung pananalangin para sa ibang tao. Why? Minsan hindi natin alam yung pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Kaya nga, dapat tayong mga Kristiyano, kapag bumibisita tayo, no, sa isang bahay, lagi tayong nag-iiwan ng pananalangin. No, para sa pamilya na binisita natin, para sa bahay na pinuntahan natin. No? Para i-cover din sila ng Lord. Para ingatan din sila. Para gumaan din kahit papaano yung kanilang nararamdamang bigat sa mga pasanin sa buhay. Pangalawa po, ano yung pangalawa? Ang panalangin ay tinuturuan tayong maghintay. Sa ganung paraan, nare-respeto natin ang Panginoon. In God's time, not mine. No? Pero minsan, nirarush natin si Lord eh. Lord, kailangan ko ngayon na eh. No? Sa paghihintay, natututo tayong magbigay ng respeto o paggalang, no, sa panahon ng pagtugon ng Panginoon. Sabi, ang paghihintay daw, no, sa isang tao ay pagpapakita ng pagmamahal. No? Yung reaksyon na nangyayari ay pagpapakita raw ng pag-ibig. Pagpapakita ng layunin. Maging ako po ay parang hindi rin sang-ayon dito nung aking narinig. Ano po, kasi ako po ay mainipin. No, hindi ko po ugali ang paghihintay talaga. Lalo na kung kasama ako sa pagbili ng mga damit ng aking asawa, aking anak, ay talaga pong medyo kapos po ang ating pasensya pagdating sa pag-iintay. Kaya kapag po pupunta kami ng SM, hatid ko na lang kayo. No? Or kaya mamili na kayo, hanap na lang ako ng restaurant na kakainan natin. No? Doon ko na lang kayo intayin. No? Nagagawan po natin ng paraan dahil sa pagmamahal. And minsan po kasi kapag ang tao nainip, lalabas ang galit.
No? Nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi naman natin gusto na sabihin o kaya hindi naman yun yung kahulugan natin. Pero dahil sa emosyon, no, nagiging mali yung pag-intindi, no, ng kausap natin. Kaya po dapat tayo, no, na mga Kristiyano is pinapag-aralan talaga natin, no, kung paano ang tamang paghihintay. No? Kasi kung meron pong tamang paghihintay, meron ring mali. No? At mas maganda po na pinag-aaralan natin yung tama kasi yun ang mahirap. Yun ang dapat, pero yun ang mahirap. Sabi, bahagi ng panalangin ang laging maghintay sa Diyos. May 3 sagot ang Diyos sa mga panalangin. Oo, hindi, at maghintay. Oo at hindi ay wala nang dapat pag-usapan dyan. Malinaw natin yang naintindihan, pero ang naghihintay o maghintay, mahirap yan. No? It takes time. No? Bakit mahirap? No? Kasi chinecheck talaga ng Panginoon yung ating layunin. Yung laman ng ating puso. No? Ang panalangin ay nagtuturo na tayo ay dapat maging matyaga at maghintay sa kung ano ang tugon ng ating Diyos. Wala nang dapat pag-usapan sa oo o hindi ng Panginoon. Pero yung pagtugon niya ng oo o hindi, paano kung ang nasa gitna nun paghihintay? Tapos hindi pala. Kaya natin tanggapin? Kaya nating ipagpasalamat sa Panginoon kapag tumugon siya ng hindi? Tapos 3 years na tayong nagwe-wait? Pero hindi pala yung tugon ng Panginoon. Kaya natin kayang ipagpasalamat? Kaya nating ibigay yung papuri, yung pagdakila sa Panginoon sa kanyang pagtugon ng hindi sa ating 3 years na paghihintay? Dapat tinuturuan natin yung sarili natin na ibigay lahat ng papuri, ng pagdakila sa Kanya, pangit o maganda man yung sitwasyon na naranasan natin. Why? Maybe kaya hindi kasi hinuhubog ka pa ng Panginoon. Maybe kaya hindi kasi hindi ka pa ready na pagkatiwalaan ng mga hinihingi mo. Baka hindi mo pa ma-manage ng maayos. Pangatlo po, ang panalangin ay nagbubukas ng ating spiritual na mga mata. Yan. Nag-usap-usap po kami, nagkatanungan, out of nowhere lang, no? Paano mo malalaman na ang tao tumanggap talaga kay Kristo? Unang tanong po, tanungin mo kung naniniwala siya sa multo. Naniniwala ka sa multo? Pag yan pong tao na yan, umoo, ang kasunod po niya na kwento, experience niya. Tama po? Tanungin mo ang tao kung naniniwala sila sa Diyos. Lahat yan sasagot, oo, pero walang na-share na experience. Why? No? Kasi hindi talaga nila na-enkwentro, hindi talaga nila na-experience yung pag-ibig ng Panginoon. No? And minsan nakakatawang isipin lang, pero nangyayari. No? Subukan yung mag-survey sa mga taong kakilala nyo, no, na kahit mga Christian o hindi Christian. No? Tanungin nyo ng 2 bagay na yon.
doon natin makikita, no, kung gaano sila ka-proud, no, na binuksan ng Panginoon yung kanilang mga espiritual na mata. No? Dapat nakikita natin, no, yung kung ano yung ginagawa ng Diyos, yung kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng ibang tao. Para lagi tayong makapagpasalamat sa Kanya. Kasi minsan itinuturing na lang natin na natural itong pangyayari na to. Kaya hindi na tayo ganon ka-thankful sa Panginoon. Hindi ko po alam yung Tagalog eh. No? Minsan akala natin natural na lang yung mga bagay-bagay na nangyayari kasi everyday naman ganito yung routine ko. Pero hindi na natin na ipapagpasalamat sa Panginoon. No? Yung wala kang sakit, healthy ka, gumising ka sa umaga, nakatulong ka sa kapwa, napalo mo yung anak mo. Why? Pagtutuwid yun. Ang pagtutuwid dapat pinagpapasalamat sa Panginoon. Why? Kasi kapag ang pakutuwid, doon lang siya nagagamit. Pero pag balik ko, pilit itinutuwid yan para magamit ulit. And ganun din po sa buhay natin. Bago tayo maging maayos na tao, ang daming correction na pagdadaanan natin sa buhay natin. At kung tayo po ay magtatampo, madadagdagan lang po yung dapat i-correct sa buhay natin. Kasi matampuhin ka pa. No? So dagdag yan sa itutuwid ng Diyos sa buhay natin. No? Ang pananalangin ay nagbubukas ng ating mga mata, nagbibigay daan sa atin na makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Dahil ang panalangin ay komunikasyon, nagsasalita tayo sa Diyos, sinasagot tayo ng Diyos, kinakausap tayo at ipinapakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at kapamaraanan. Nung inaaral po namin, no, yung Wall of Jericho, no, sino sa inyo yung nakakaalam ng kwento na yon? No? Na sa pag-ikot lang nila, kaya bumagsak yon. Ang pinakamatinding test po doon, no, ang pagsubok na pinakamatindi na ginawa ng mga sumunod, no, ay yung pananahimik. No? Sabi, sa aking hudyat, tsaka lang kayo sumigaw. No? Pero 7 araw po silang umiikot. Sa pang 7 araw, 7 beses nilang iikutin yun. Nang tahimik. Kaya po, nagkakatuwaan kami, no, habang pinapag-aralan tong ano na to, tong sa Bible na to, nung nakwento na Wall of Jericho, sabi nung isang leader, siguro pas mga lalaki lang yung kasama doon sa pag-iikot, sa pagmamarcha. No? Kasi kaya daw tumahimik eh. Kaya daw makinig ng instruction. Ang dami pong nagalit sa kanya. No? Kaya po naniwala ako na meron rin mga babae. Kasi may tagamando eh, sa pamamagitan ng tingin. Pang-apat po, iniaayon nito, ang pananalangin ay, anong nakasulat dyan? Iba kasi itong sa akin. Ang pananalangin ay iniuugnay ang ating puso sa puso ng Diyos. Ibig sabihin, nagkakaroon ng connection. Kaya pala si David, no, ay tinaguriang a man's after God's own heart. Kasi masipag siyang mag-pray. No? Masipag niyang kausapin
ang Diyos araw-araw, maging sa maliit na desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Pagsasaayos, pagkakahanay o alignment, pagtatakda ng ating mga iniisip, damdamin at kilos. No? Lahat yan kaugnay sa Panginoon. Kaya nga hindi ka napapagod mag-visitation kahit na ilang ulit kang nakaranas ng rejection. Kaya nga, kaya mo pa rin sambitin yung pangalan ng cell member mo kahit na hindi ka niya nire-replyan, kahit na binlock ka niya, kaya mo pa rin sambitin sa prayer mo na, Lord, ingatan mo siya. Lord, ayusin mo yung buhay niya. Why? Kasi yung puso mo naka-align na sa puso ng Panginoon. No? Ang gusto mo, maligtas na yung tao. Wala na sa isip mo na pabayaan na lang siya kasi pangit yun naman yung pinapakita niya sa akin. Pangit naman yung turing niya sa akin. Hindi nasasagi sa isip mo yun. Why? Yung puso natin konektado sa puso ng Panginoon. Na imbes indahin mo yung sakit, mas maaawa na tayo doon sa tao. Why? Kasi mas kailangan niya maranasan si Kristo sa buhay niya. And last po, ang panalangin ay nagbibigay daan sa atin na sumulong. No? Go, therefore, and make disciple. No? So ang pananalangin, no, ay nagpapalakas ng ating loob para sumunod o sundin kung anuman ang utos ng Panginoon. Ang pananalangin ay umaakit sa Diyos, nagbibigay daan sa mga tao ng Diyos at nagpapalawak sa kanyang kaharian. No? Dahil pag ugali po natin, no, ang pakikipag-usap sa Diyos, no, maging sa mga taong kausap natin, no, maipapatotoo natin na totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos na sinasamba mo. No? Na doon sa laman ng ating pag-share, laging si Jesus na yung ating bukang bibig. Why? No? Nadidevelop yung ating pagkakilala sa Panginoon. No? At habang nadidevelop ang ating pagkakilala sa Panginoon, nadidevelop din po ang ating pakikipag-ugnayan o ang ating relasyon sa Panginoon. No? Kasi masipag po tayo nakausapin siya. Sinabi ni Jesus, kung wala ako, wala kang magagawa. Dapat laging may pag-acknowledge sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang dahilan para makarating sa Ama ang ating panalangin. No? So even si Jesus, na naando na sa kanang trono ng Ama, nag-i-intercede pa rin para i-allow ng Ama na yung ating prayers matugunan. No? And kaya naman tayo andi dito para maging salita ni Jesus na gusto rin maligtas ng Panginoon yung ibang mga tao na pinili niya. In conclusion po, tayo po tayong lahat. Sige, 1, 2, 3, go! Aminin man natin o hindi, kailangan natin ng pabor ng Diyos araw-araw.
Kaya wag nating katamaran ang pananalangin. Tinatawag ko po ang mga ushers natin. And palagay din ako ng sa ating yung 1 Corinthians 11:23-26. Sabi po sa unang Korinto 11:23-26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25. Makikibasa po. 1, 2, 3, go. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Angie, ni Ross, ni Chini at ni Bianca, na patuloy, Panginoon, nagpapagamit sa iyo. And God, patuloy mong pagpalain yung kanilang buhay, yung kanilang pamumuhay. And God, patuloy na ingatan mo sila at ilayo, Panginoon, sa anumang kasamaan na plano ng kaaway sa kanilang buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong kaligtasan na inalay para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.